Ngayon ay sisimulan na natin ang Season 4 ng Solo Leveling kung saan ipapakita dito ang laban ni Bellion at Beru at sasabihin na din ni Jinwoo ang buong katotohanan sa tunay na digmaan. Kaya naman simulan na natin ang kulang sa Chapter 167 at ang kabuuan ng Chapter 168. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating Solo Leveling Manhwa Review. Maraming salamat, let's go! Nagkaroon ng pagpupulong sa Korean Hunter Association dahil inihiling daw ng tagapagbalita sa ibang bansa ang paliwanag kung ano ang nangyari sa Colossal Gate at tinatanong din ng Hunters Bureau kung nasaan daw si Jinwoo. Tinatanong rin daw ng City Disaster Headquarters kung maaari na bang bumalik ang mga tao sa lungsod habang tinatanong naman daw ni Jimmy Show kung pwede raw bang ma-interview si Jinwoo. Humiyaw naman ng isang officer na kahit sino daw si Jimmy ay malaya silang ma-interview si Jinwoo sa oras na makita nila ito at nasabi naman ng isa na bakit daw ganun magpakita ang mga shadow ng bida pero wika ni Mr. Wu na sinasabi daw ba ng lalaki na dapat ay mga halimaw ang nagpakita sa Colossal Gate. Sa palagay daw ba ng lalaki na imbes na makatanggap sila ng mga request ngayon tungkol sa mga taong gustong ma-interview si Jinwoo ay dapat daw ba na ang natatanggap nila ngayon na tawag ay galing sa mga pamilya ng mga hunter na namatay dahil sa laban. Daang libo daw ng mga shadow beasts ang lumabas mula sa Colossal Gate pero sino daw ba ang mag-aakala na magagawa itong ma-absorb ni Jinwoo? Alam daw ni Mr. Wu na nalilito ang lahat kung paano na lamang biglang nawala si Jinwoo pero hindi raw ito ang unang beses na ito ay nangyari kung kaya't dapat ay masanay na sila dahil kung hindi raw nila maiintindihan ang struggle ng bida ay sino pa raw ang iintindi dito. Humingi naman ng sorry ang isang lalaki dahil hindi niya naisip ang mga bagay na yun habang si Mr. Wu ay napapaisip kung saan ba talaga naglalagi ngayon si Jinwoo. Pinakita naman ng bida sa isang isla kung saan magkakaroon ng pagsasanay ang kanyang mga shadow at nasabi ni Bellion na hindi niya naisip ang ganitong klaseng pagsasanay na hinati raw ni Jinwoo ang mga shadow sa dalawa para maglaban. Biglang lumapit si Beru kay Jinwoo at nakiusap na pwede raw ba niyang subukin na maging isang Grand Marshal kung saan hinahamon niya raw si Bellion sa isang duelo para sa posisyong ito. Natuwa naman si Jinwoo sa balak ni Beru kung kaya't ang dalawa ay nagarap na sa gitna at nagsimula ng humiyaw si Beru habang si Bellion ay hinugot na ang kanyang sandata. Napatanong si Jinwoo kung parehas daw ba ng kay Igris ang sandata ni Bellion pero base daw sa build ng katawan nito ay maaaring ang specialty nito ay lakas kung ikukumpara sa bilis. Nagsimula nang sumugod si Beru at maaari daw na may tsansa itong manalo laban kay Bellion subalit biglang nag-crack ang sandata ni Bellion na tila ba naging isa itong latigo na kinagulat talaga ni Jinwoo. Sobrang haba at patuloy na hinahampas ni Bellion ang kanyang sandata kay Beru pero nagawa pa ding makaiwas ni Beru dito ngunit may ginawa na naman si Bellion para hindi na makatakas sa kanya si Beru. Tanong ni Jinwoo kung tapos na daw ba ang laban dahil nagawang pigilan ni Bellion ang paggalaw ni Beru ng ganong kabilis at bukod pa raw doon ng isang atake ni Bellion ay sapat na upang payanagin ng mundo na siyang patunay ng kanyang pagiging isang Grand Marshal. Pero kahit ganun pa man ay hindi raw dapat maging relax si Bellion sapagkat ang pinakamalakas daw na katangian ng isang insekto ay ang pagiging matatag nito. Sa Beijing, China ay sinalubong ng mga tao ang pagdating ni Liu Zigang at kahit daw marami ang pumupuri sa ginawa nitong pagtulong sa Korea ay marami pa rin daw ang nagtatanong kung bakit naisipan nitong tumulong sa ibang bansa. Sagot ni Liu Zigang na ang bobo naman daw ng mga taong nagkomento ng ganun sa kanya at sa palagay niya ay hindi pa nakakita dati ang mga ito kung ano ang itsura ng mapa. Hindi raw ba na-realize ng mga taong ito kung ano ang nasa taas ng Korea at kung sino man daw ang nagsabi ng ganung bagay ay sabihin daw ng reporter ang kanyang sasabihin na hindi siya confident na pigilan ng isang pangyayari na kung kahit si Jinwoo ay bigong pigilan nito at kung may problema daw sila sa kanyang ginawa ay sila na daw mismo ang kumalaban sa mga halimaw. Biglang nanlaki ang mata ni Liu Zigang sa pagtingala nila sa kalangitan dahil hindi siya makapaniwala na isang Colossal Gate din ang nagpakita sa China. Nag-report ang isang monarch sa isang nilalang sa pagbalik ng Shadow Monarch at sinabi nito na siya na daw ang bahalang maglikpit dito at huwag nang gagawa ng anumang pagkilos ang ibang monarch upang maiwasan nila na sila ay mabawasan pa at pinakita na dito ang iba't ibang mga dragon kung saan maghahanda na sila sa darating na digmaan. Muling pinakita si Beru kung saan napahiga ito sa lupa dahil na-corner na naman muli siya ni Bellion pero sinabi nito na kaya pa raw niya magpatuloy na lumaban. Tanong ni Jinwoo kung bakit daw nais ni Beru ang posisyon bilang Grand Marshal at bilang sagot ito na gusto niyang makipaglaban sa tabi ng kanyang hari at kung ganun daw pala ay si Bellion ang nasa kanyang kanan habang si Beru naman daw ang nasa kanyang kaliwa. Nanlambot ang puso ni Beru sa kanyang narinig kung saan siya ay napaiyak na ng tuluyan habang binabalak naman ni Igris na hamunin din si Bellion pero binara na agad siya ni Jinwoo dahil si Igris naman daw ang nasa kanyang likuran. Kahit walang salita ay makikita natin
dating napa-oh yes si Igris habang si Iron ay tila ba may gusto ding mangyari at napatanong si Jinwoo kung ano daw ba ang binabalak nila Kiba at dito ay sabay-sabay nagbuga ng apoy yung mga dragon sa langit. Ngumisi si Kiba sa mga dragon at nagpalabas ng malaking apoy na masasabing malayo ang laki nito sa naunang tatlong apoy. Sabay nagyabang ito sa tatlong dragon at tila ba sinasabi nito na ako ang nanalo habang kinicheer naman siya ng kanyang mga alagad. Sa isip ni Jinwoo na madaya raw si Kiba dahil ginamit ito ang pulang bolang kristal para mas lumaki ang apoy nito at kanyang tinanong kung ano daw ba ang ginagawa ng mga langgam at sagot ni Bellio na gumagawa daw ang mga ito ng maliit na bahay upang maging pahingahan ng bida. Tanong ni Bellion kung bakit hindi raw inaansamo ni Jinwoo ang kanyang mga shadow at sagot naman ito na nais niyang bigyan ng lahat ng sariwang hangin dahil matagal silang nakulong sa isang dimensional rift. Hindi raw ba nalulungkot si Bellion dahil hindi na nito makikita si Ashborn at sagot naman ni Bellion na kasama niya na si Ashborn noong kinalaban nila ang mga rulers at siya rin daw ang unang gumusto na maging shadow pagkatapos makamit ni Ashborn ang kapangyarihan ng kamatayan kung kaya't kailanman daw hindi nito pinagdudahan ang naging pasya ni Ashborn. Maaari daw bang ikwento ni Bellion ang tungkol kay Ashborn at sagot naman ni Bellion na oo naman daw pero mahaba-haba raw ang kanilang pag-uusapan at nagsimula daw ito nung siya ay isang prutas pa lamang na nakasabit sa World Tree sapagkat ang lahat daw ng Heavenly Soldier ay pinanganak sa World Tree dahil ang sanga pa lamang daw nito ay kayang takpan ng buong kalangitan. Sumunod din nasa isip ni Jinwoo na kailangan niyang warningan ang lahat sa pagdating ng tunay na digmaan pero hindi niya mapapangako na magiging ligtas ang lahat. Hindi niya rin daw mapapangako na hindi magbabago ang mundo sapagkat ayon sa nakita niyang lakas ng Dragon King sa memories ni Ashborn ay kaya ng Dragon King kasama ang mga alagad nito na gawing abo ang lahat sa kanilang harapan. Ngayon daw na ang susunod na target ng mga ito ay ang kanilang mundo ay kailangang maganda ng lahat sa posibleng mangyari. Tanong ng kanyang ina kung meron daw bang problema si Jinwoo dahil nakaugalian daw ng kanilang ama na magluto sa tuwing sasabak ito sa delikadong misyon pero sagot ni Jinwoo na hindi naman daw sa ganun at sa palagay daw nila ay meron silang bisita. Ano raw ba ang mapaglilingkod ni Jinwoo? Tanong nito at dito ay pinakita ang tatay ni Jinho at maaari daw ba silang mag-usap kahit sandali lamang. Ngayong magkasama na sila ay sinabi nito na noong una ay naisip niya na isa siyang special na tao dahil nagising siya mula sa walang hanggang pagtulog pero napagtanto niya rin daw na hindi madaling mangyari ang mga ganong klaseng himala dahil daw sa ang sitwasyon ng nanay ni Jinwoo noon ay parehas ng sa kanya ay naginala siya na ang kanyang paggaling ay dahil sa tulong ng bida kung kaya't tanong nito kay Jinwoo na bakit daw siya tinulungan. Sagot ni Jinwoo na kanyang naisip na mapagkakatiwalaan ng tatay ni Jinho dahil kung isa raw itong tao na gagawin ng lahat para lamang makuha ang kanyang gusto kahit sa maling paraan ay hindi niya raw ito tutulungan. Ang tinutukoy daw ba ni Jinwoo ay hindi paggamit ng chairman sa kanyang anak na si Jinho at hindi niya rin daw alam kung paano niya pasasalamatan ng bida at sana raw ay hayaan siyang masuklian ang ginawa sa kanyang kabutihan. Meron daw bang bagay na gustong makuha si Jinwoo pero sagot ng bida na wala naman daw ngunit kung sakali daw na may mangyaring masama sa kanya ay maaari daw bang tignan ng chairman ang kanyang pamilya. Kung yun lamang daw ang nais ni Jinwoo ay makakaasa raw ang bida na siya na ang bahala sa bagay na yun at hindi raw siya babali sa kanyang binitawang salita. Sumunod ay pinapakita ni Mr. Wu ang colossal gate na nagpakita sa China at maaari daw ba na isa muli ito sa mga shadow ng bida pero sagot ni Jinwoo na hindi sapagkat mga kalaban daw ang lalabas dito. Nagtitiwala daw ba si Mr. Wu kay Jinwoo at sumagot naman ito ng oo at kung ganun daw pala ay maniniwala ito sa kanyang ipapakita at dito ay kanyang nilagay ang kanyang daliri sa noo ni Mr. Wu kung saan nakita niya ang simula ng mundo hanggang sa kasalukuyan. Hingal na hingal at pinagpapawisan si Mr. Wu sa kanyang mga nakita dahil lagi niya raw naiisip na binigyan sila ng kapangyarihan upang iligtas ang mundo at ang mga hunter ay responsibilidad na iligtas ang mga tao laban sa mga halimaw. Kung ang nakita niya raw ay ang katotohanan na isa lamang daw palang malaking pagkakamali ang kanyang nasa isip noon dahil tanging mga awakened people lamang daw pala ang posibleng makaligtas sa totoong digmaan at hindi raw ito digmaan ng mga tao laban sa mga monarch kundi laban ito ng mga monarch sa mga rulers. Binabalak daw bang labanan ni Jinwoo ng mag-isa ang mga monarch at sa pagsagot ng bida ng oo ay tanong muli ni Mr. Wu kung paano sila makakatulong. Sumunod ay pinakita ang maraming tao kung saan galing sila sa 152 na bansa na pinatawag ng Korean Hunter Association at tanong ng isa kung ano daw ba ang narinig ni Mr. Wu mula kay Jinwoo dahil ngayon lamang niya ito nakitang namutla. Sa isip ni Mr. Wu na nakita niya ang army ng mga dragon mula sa kadiliman at kahit daw magtulong-tulong ang lahat ng mga hunter sa mundo ay alam niya na hindi nila ito magagasgasan kahit kaunti lamang dahil isa itong nilalang na kayang sunugin ang lahat ng isla sa mundo gamit ang isang pagbuga at yun daw ang kanyang nakita. Paano daw kaya lalabanan ni Jinwoo ang nilalang na kanyang nakita at dito ay tinawagan niya
niya na ang bida upang tanungin kung nasaan na ito at sinabing kumpleto na ang bawat representative ng bawat bansa ayon sa hiling ni Jinwoo. Nagulat si Mr. Wu dahil nasa likuran na pala niya si Jinwoo at napangiti na lamang dahil wala raw silbi kung tatanungin pa niya lagi ang location nito. Tiyak daw na magkakagulo ang lahat sa oras na malaman nila ang katotohanan sa likod ng digmaan at sigurado din daw na may mga bansa ang hindi kayang i-handle ang kaguluhang ito. Pero kung ito raw ang pinaniniwalaan ni Jinwoo na dapat niyang gawin ay malalaman na ngayon ng buong mundo ang buong katotohanan. Katulad din ba kitang nabudol sa pagbili ng money binder na to? Yung tipong kailangan mo pang tupiin yung pera bago mo ito mailagay? Pwes itapon mo na yan igan dahil nandito na ang 100 days ipon challenge binder na sa oras na mapuno mo na ito ay magkakaroon ka ng 100,000 pesos. Hindi mo na kailangang tupiin pa, mas maganda at mas malinis pang tignan at higit sa lahat ay matibay dahil bukod sa makapal ang plastic nito ay gawa pa sa leather ang kanyang cover. Pwede mong simulan ang pag-iipon mo sa mababang bills kung walang-wala ka talaga, pero kung kaya mo naman ang blue bills ay mas mainam dahil mas malaki ang iyong maiipon. Marami kang pagpipilian na kulay nito gaya ng blue, green, red, pink, violet at kulay black gaya ng pinili ko. Kaya naman para makasabay ka sa amin igan sa pag-iipon ay check out mo na ito or click the yellow basket below dahil ang pag-iipon ay nagsisimula sa sarili mo.